Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Kung walang pakulay, basta like, share, subscribe, masaya na ho tayo doon. No? Yun na nga mga kababayan, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Marcos Jr. o dito kay Atty. Vic Rodriguez. Puta ho muna tayo dito kay Atty. Vic, tapos rekta ho tayo, pakinggan ho natin ang mga kabangagan nitong si Marcos Jr. Napakaganda ho kasi ng mga punto de vista nitong si Atty. Vic dito. No? Kaya kailangan ho talagang mapanood ng ating mga kababayan. To sa bagay, marami na ho nakakita diyan sa interview niya na yan sa diyan sa Tanong ng Bayan sa GMA News. Pero mas maganda talagang babaran ho natin dito kasi yung mga paulit-ulit na tanong na ibinabato sa kanya sa mga nag-i-interview sa kanya ng mga vlogger, sa mga dinadaluhan niyang radio station na kung saan na-i-interview din siya. Ito ho yung mga paulit-ulit na tanong. Bakit ka umalis sa gabinete? Bakit ka tinanggal sa partido ng Pangulo? Di ba? Yan ho yung paulit-ulit na tanong sa kanya dito kay Atty. Vic Rodriguez. Dati ka nga naman kasing executive secretary. Tapos bigla wala ka na. Nag-resign ka. Ano yung mga kadahilanan kung bakit nag-resign ka bilang executive secretary? Kahit pa ulit-ulit kasi marami pa hong hindi nakarinig. At yung iba dyan, hindi man nga ho alam na naging executive secretary. Yan si Atty. Vic Rodriguez. Yung mga kababayan ho nating hindi naman talaga malalim sa politika. Yung ano pa yung ibig sabihin ng executive secretary? Ang nakakaalam lang naman ho yan, yung mga talagang yung mga kababayan nating tambay sa mga vlog, yung talagang medyo maalam sa politika. Yan, alam nila yan. Pero yung ordinaryong vendor sa palengke, hindi man ho kilala yan si Atty. Vic Rodriguez. Kaya dito sa na to, sana matanim sa kaisipan ng ating mga kababayan kung anong klaseng prinsipyo ang meron itong mama na to. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Sa mga nagtataka ho, bakit Senator Bato, Atty. Vic, Atty. Jimmy Bondok, ha? Sila lang ho kasi nandito dito sa na to, Tanong ng Bayan, ha? Kaya sila lang ho ang makontent natin. Kasi yung ibang mga senatorial candidate, di naman ho natin papakinggan dito dahil ifo-focus lang ho talaga natin yung mga kandidato natin. Yun talagang gusto nating ipakilala sa ating mga kababayan. Kagaya nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Kung nandito si Pastor Kibuloy, talaga naman bababaran din ho natin yan. At yung iba pa nating kandidato, yung si Kong Marcoleta, di ho natin malaman bakit wala dyan si Kong Dante. No, pero nandun naman siya sa DCWB. Interview sa kanya nila Joel Reyes-Ubel, but dito sa sa Tanong ng Bayan, mas okay sana kung nandito sila para talagang latagan ng mga punto de vista. Yung kay Kong Marcoleta, kung sakaling mapunta siya diyan, pag-usapan nila yung presyo ng kuryente, yung oversight function ng Kongreso, di ba? Yun talagang dapat babaran diyan. Yun talaga ho kasi mga advokasya niya. Ito, pakinggan natin to. Atty. Vic Rodriguez. Lang sa ating one-on-one, si Atty. Vic Rodriguez. Atty. Vic Rodriguez, magandang gabi. Naging malapit po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging abogado niya at campaign manager noong eleksyon 2022 hanggang italaga po bilang executive secretary nang siya po ay manalo. Pero matapos lang, Atty. Rodriguez, ng halos 3 buwan sa palasyo'y nagbitiw po kayo sa pwesto at pinatalsik din sa partido ng Pangulo at sinabing expelled ka for your incompetence as a public servant, abandonment, and disloyalty. Ang tanong,
Ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayoko na at ako'y babalik na lang sa pribado. Pangalawa, doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sapagkat sa sama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin, nung ako'y Executive Secretary, na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila... At base doon sa libro ni Atty. Vic Rodriguez, ang pumapadrino sa kanila, walang iba kundi itong si Lisa Araneta Marcos. Kaya gayon na lamang ang galit ng ating mga kababayan doon sa ali na yon. Ngayon, tahimik siya dyan sa Malacanang, pero ang pumapadrino dito sa mga gustong pumasok na to, walang iba kundi ang ating unang ginang. Ang nais lamang nila ay magnakaw, kaya hinindihan ko yan, kanya sila nagalit sa akin. Atty. Rodriguez, meron pa ho kayong 18 segundos. Meron pa ho kayong karagdagan tanong. Dumalo po kayo sa ilang pro-Duterte rallies. Binabatikos mo ang kasalukuyang administrasyon at sinabing lumala ang katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Paano niyo po mapatutunayan ang mga mabibigat na paratang na ito, Attorney Sir? Pag-usapan natin, Emil, yung blanco na daang bilyong pisong Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon ng GAA. Ito ay blanco. This is criminal. This is violation of Article 170 of the Revised Penal Code. Falsification of legislative document. Attorney Hirap, no? Hirap pagka magaling na abogado at talagang may prinsipyo at nanggagaling sa puso yung mga sinasabi niya. Hindi niyo ho talaga maikakahon pagka mayroong mga ganitong klaseng kandidato. Sa totoo lang talagang yung mga kandidato natin dito sa Tanong ng Bayan na to talagang nag-shine ho sila kagabi. No, talagang yung mga panigurado, marami hong na-impress, maraming nakakilala sa kanila. Kasi itong mga riniraise nilang issue, kagaya ng budget, kagaya ng korupsyon, yung paghihiganti sa kanila dahil tinayuan lang nila yung tama. Marami hong na-impress sa ating mga kababayan diyan sa mga kandidato natin na yan. Di lang kay Atty. Vic Rodriguez, panigurado, pati dito kay Senator Bato de la Rosa at mamaya ho mga kababayan, meron na naman ho tayong malupitan dito. Itong si Atty. Jimmy Bondo. Kaya gusto ko talaga natin tulungan niya si Atty. Jimmy, no. Napaka mabait na tao, no. Simple lang ho yan si Atty. Jimmy Bondo. Kaya talagang hangga't maaari talagang tutulungan ho natin siya dito sa PH. Tulungan niyo rin ho siya, no. Ipakilala niyo ho siya. Talagang di lang ho magaling na magaling na singer yan, no. Abogado ho yan, talagang taga-suporta ho yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bababaran ho natin itong si Atty. Jimmy Bondoc sa mga susunod na araw. Tuloy ho natin ito. Rodriguez, ano ho naman ang maisasagot nyo dun sa mga nagsasabi na baka kayo tumatakbo ay dahil gusto nyo lang pong resbakan o pag-revenge yung inyong pagkakatanggal sa inner circle ni Pangulong Marcos? Jessica, kaya In fairness, natanong na yan ng paulit-ulit. Natanong na natin yan ng paulit-ulit. Natanong na yan ng ibang mga vlogger ng paulit-ulit. Radyo, telebisyon, vlog, personal vlog, ang mga nasa third floor studio. Nasagot na yan ng paulit-ulit. Pero dahil ho, yan yung mga tanong na paikot-ikot sa utak ng ating mga kababayan kung ano ba ang pakay nitong si Atty. Rodriguez sa kanyang pagtakbo, siguro yang forum na yan, ayan talaga napakaraming nalinawan dyan sa pagpapaliwanag, sa gagawing pagpapaliwanag na to ni Atty. Vic Rodriguez. Sana naman, sa mga kababayan ho natin, hindi lang ho ito i-share nyo, yung buong Tanong ng Bayan, yung programa na yan ng GMA. I-share nyo ho para makita ho nila kung gaano kahuhusay itong ating mga kandidato. Hindi ho sila mga trying hard. Yung iba ho kasi diyan kagaya ng mga itong si Calio D. Guzman, yang si Luke Espiritu, Franz Castro. Napaka-trying hard ho nila at yung mga sagot nila ay napaka-generic. Yung pa lang unang dinig mo pa lang, alam mo nang namumuliti ka lang yan. Hindi niya gagawin niya kasi nungalingan yan. Pero itong mga to,
Dahil yung mga pinangakuan nila ay may mga prinsipyo, kagaya nitong si Tatay Digong. I mean, hindi pinangakuan, yung ilinabas mo yung mga litanya na yan sa harap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga, ibinigay mo yung salita na yan kay Tatay Digong. Diba? Sa sambayan ng Pilipino. Nakikinig sa yung sambayan ng Pilipino. Sisingilin ho namin kayo. Sisingilin ho namin kayo. At maniniwala ho tayo, ano man ang mangyari dito sa eleksyon na to, yang si Atty. Vic, makakasama natin niya sa laban. Kahit na anong mangyari dito sa dito sa election na to, magiging boses siya ng sambayan ng Pilipino. Kumbaga, kung mananalo si Atty. Vic, at maganda kung manalo siya, talagang mas lalakas ang boses ng ating mga kababayan. Boses ng ordinaryong Pilipino. Ayan si Pastor Apollo Kibuloy. Pagka nanalo yung mga yan, lalakas ang boses ng mga ordinaryong Pilipino sa Senado. Yan si Congressman Rodante Marcoleta. Talagang kinakampanya natin si Senator Bato de la Rosa. Naku, mamaya Senator Bato, pandiinan din niya sa Kaya ako tinanggap ang hamon na pamunuan ng tunay at maiisog na oposisyon para labanan ang korupsyon. I have just mentioned kay Emil yung kalokohan dito sa 2025 budget. Ito'y punong-puno ng blanco, nakita ko ito, prinisinta namin ito, at ito ang aking lalabanan sa Senado, ang korupsyon. Pero as of today, may 3 na ho yatang nagsabi na wala naman daw pong blanco. Walang blanco, Jessica, ang GAA. Ang pinapakita namin blanco ay yung Bicameral Conference Committee, yung enrolled bill na naging GAB, yung General Appropriations Bill. Yung Maraming salamat po. At wala nang follow-up itong si Ma'am, pangalan to, si KOJC, itong si Jessica Soho doon sa mga sagot nitong si Atty. Vic Rodriguez. Malinaw ho ba mga kababayan? Di ba? Kaya ho inuna natin itong si Atty. Vic para makumpara nyo dito sa pagsasalita na to ni Marcos Jr. Actually, nakita natin to kay Boss Dada. Mega love shoutout kay Boss Dada. Nakita ho natin tong niya na to, itong vlog niya na to Pakinggan ho muna natin to para makita niyo ho kung gaano kabangag itong presidente na to. Siya na ho natin to mga kababayan. Ito na ho mga kababayan. Nagpakilala ho pala sa kanya itong mukhang Walking Dead tong itong si Lagdameo. Tingnan niyo naman ho mga kababayan. Di ba? Parang kahit tinalaki, papasok na sa butas ng ilong itong mama na to Ibang klase Land R. Marcos Jr. Grabe naman yan. Lagdameo. Grabe, daming pondo. Partido Federal Maraming ng salamat Pilipinas. sa PFP. kay Secretary Anton Lagdameo. Magsiupo po Nakitang tayo palimbig doon sa iyong introduction at andito naman nandito ang ating top 3 senators. Top 3. Nandito si Senator Francis Tolentino, nandito si former DILG Secretary Ben Abad. Si Mangga, isa rin niya manggagamit. Wag niyong ipoboto yung Tolentino na yan. Ginamit lang si Tatay Digong. Di mo manalo-nalo na senador yan. Nung si Tatay Digong na nagtaas ng kamay niya, ayun, sure ball siya. Kasi nga naman, nawala ng boto yung 8 diretso noong panahon ni Tatay Digong. Kaya kahit papaano, nakasampa siya. Pero dito sa isa na to, Brad, tignan mo si Senator Bato. Tignan mo si Senator Christopher Bongo. Inendorso yan ni Tatay Digong. Ito yung mga inendorso niya. Senator Bato, Senator Bongo, Amy Marcos, at itong si Tolentino. Sa 4 na to, 2 na lang ho ang pumapasok sa survey. Yung hindi nang iwan kay Tatay Digong. Senator Bato, Senator Christopher Bongo. Itong si Manggagamit at itong si Balingbing Tolentino, wala na ho sila sa mga naglalabas ng survey. Yan ho kasi nakikita ho yan ng ating mga kababayan. Hindi ho natin mapipili yan. Balos and Senator Manny Pacquiao. Andito. Ito pala si Pulang Kabayo Paano ba yan? Yung binabanat-banatan mo, kapartido mo na. Palakpakan. Makipagsama-sama para sa atin upang tayo, dahil ito na, katapusan na ng Enero, tama, at ilang araw na lang, mag-start na yung campaign period. Kaya baka ito na ang pinakahuli natin pagkakataon na sama-sama at makapagkonsulta sa isa't isa. And this might be the last chance for some of us to be able to bring to the national leadership of the party the issues that are facing
all of you, kayo mga gobernador, kayo mga mayor, ating mga senador na kandidato, baka ito ang last chance natin na makapagpulong-pulong na para naman lahat ng mga ating mga inaalala, lahat ng ating mga kinakailangan na hindi pa natutugunan ng ating partido ay maidala sa leadership ng PFP. And that is the purpose of these very important meetings and this very important. Pagkatapos ng administrasyon na to, yung PFP na yan, kasabay hong mamamatay ng political career ni Marcos Jr. Yung PFP na yan, wala na ho, bilang na taon yan. Di ho kagaya ng PDP laban, yung ibang mga, mas masahol pa nga yan sa liberal eh. Yung Partido Federal na yan, sinusuka ho ngayon yan sa sambayan ng Pilipino. Partido Federal? Talaga gusto ho niyang humakbang doon sa mga hinakbangan ng kanyang ama. No, kasi yung ama niya tumakbo bilang sa ilalim ng Partido Federal. Kaya dapat sa Partido Federal din siya. O ginawa to ng kanyang ama, dapat gawin niya rin yung ito. Kahit na hindi na akma sa pagkakataon. Ganyan ho kabangag yan si Marcos Jr. Conferences that we have. Ngunit bago pa tayo, siguro tama rin ang nabanggit ni Igor June Tamayo na tayo, siyempre pagkadating na... Yan ang problema, Brad. Yung prior sa speech, magpupulburon ka, sisinghot ka, naku, lilipad ang utak mo dyan, panigurado. Ng campaign period, masyado na tayong busy, marami tayong iniisip, marami tayong pinupuntahan. Ngunit bago tayo magsimula, huwag natin kakalimutan kung bakit tayo ay nagkaisa sa ilalim wag nating kalimutan kung bakit tayo nagkaisa ng bandera ng PFP. Dahil kung kailangan lagi natin ipamaalala na Brad, yan ang nga ba sinasabi natin? Lalabas at lalabas yung bakas ng pagkabangag. Tigilan nyo na ho yan. Okay lang naman, alis na ho kayo sa pwesto. Kung ganito na lang Pangulo natin, naku. At sa nakaraang halalan, ang mga PFP, kahit na yung iba sa inyo, hindi pa official members sa PFP pero tumutulong na sa amin. But all of us together, tayong lahat, ang ating naging hangarin, ang ating ipinaglalaban ay ang pagkakaisa. At sinasabi, ang ating hangarin, ang ating pinaglalaban, pagkakaisa. Kaya naman, itong PFP ay sinama natin lahat ng maaring maisama natin. Hindi upang maging malaki at upang maging pinakamalaking partido, upang maging pinakamalaki at pinakamalakas na partido. Well, hindi daw nila pinagsama-sama para maging pinakamalaki, upang para maging malaki at malakas na partido. Palakpakan ho natin, naknanto ko talagang pambihira ho talaga. Ibang level ho ang kabangagan itong Pangulo na to. That is important also. Kailangan na matibay ang partido natin. Ngunit, ang tunay na dahilan kung bakit ipinagsama-sama natin lahat ng sabi siguro nitong si Galpo yan, sa Alusos yan binigyan ka ng teleprompter, dapat gamitin mo. Huwag yung bumibira ka ng walang teleprompter. Magkakabuhol-buhol talagang speech mo, Marcos Jr. Hindi nyo ho kaya. Hindi nyo ho kayang walang teleprompter. Dapat meron kayong binabasa. Yung impromptu, yung magsasalita lang kayo in front of ng maraming tao, hindi pwede yan ganyan. Mauutal-utal ho kayo nakakaunawa sa ating hangarin ng pagkakaisa upang lahat ng tutulong sa atin sa pagpapaganda ng Pilipinas ay kasama natin at meron tayong sariling plano, meron tayong isang sinusundan na hangarin at layunin para sa ating bansa. Kaya tayo lumalaban, kaya tayo pumasok sa politika. Kaya galing lang ako sa graduation ng Development Academy of the Philippines. Nag-graduate ang mga ibang public servants sa kanilang mga postgrad na kurso.
At pinaalala ko sa kanila at ipapaalala ko rin sa inyong lahat. Kaya tayo nagserbisyo publiko. Siyempre, sa bawat kandidato, sa bawat na umupo na opisyal, ay may sariling dahilan. Ngunit, Kung bakit tayo tumakbo sa paikot-ikot lang ho sinasabi niya eh. Hindi ho natin malaman, hindi niya ho natutumbo kung anong gusto niya sabihin. Kasi nga ho, umiikot ho ang utak niya. Pati ho siya, hindi niya naman alam kung ano gusto niya sabihin. Kung ano lang natripan niya, kung ano lang pumasok sa utak niya, kung anong dumaan sa utak niya habang nagsasalita siya, yun ho ang sinasabi niya. sa aking palagay, ang isang katangian na lahat ng ating mga kandidato, lahat ng ating mga miyembro, lahat ng ating mga naging opisyal ay pumasok sa ganitong klaseng trabaho upang tumulong sa taong bayan, upang tulungan. Anak na to. Hindi! Iba yung dahilan. Bakit? Meron mo bang ibang dahilan? Ano mo ba dapat ang maging pakay mo pagka pumasok ka dyan sa ganyang klaseng trabaho? Ang pinakauna talaga, tumulong. Tumulong sa ating mga kababayan. Kaso, yun ang kasangkapan na gagamitin para makapambudol at makapangnakaw. Yun, tutulong ako sa ating mga kababayan. Pero pagka nakaupo na, kaliwat ka na ng magiging nakawan. Kaya kung sino man ho ang manok nito sa mga lugar niyo, huwag niyo hong iboto. Wala akong gagawing matinuyan. Yun ho ang ating sigurado. Ang inyong constituency upang tulungan ang inyong bayan, nag-start sa barangay hanggang sa probinsya at ang ating mga national candidates, ganun din. Nag-umpisa sa barangay hanggang sa... Magiging senador, lahat naman talaga ay makikita ninyo na kahit iba-iba ang pinanggalingan, kahit iba-iba ang pinagdaanan, laging nandyan sa likod ng pag-iisip ng bawat miyembro ng PFP na tayo ay nagsasama at nagkakapit-bisig upang tulungan ang taong bayan upang pagandahin ang Pilipinas. Kaya naman tayo pumapasok sa ganitong klaseng serbisyo dahil wala namang magsasabi na ang pamumulitika ay Sabi siguro nitong si Manny Pacquiao, naku, mas worse po pala sa akin. Tingnan yung pagmumukha ni Manny Pacquiao. Akala ko, nasablay na yung pag-speech ko, meron pa palang mas worse sa akin. O ito namang si Ben Horn. Tingnan yung pagmumukha ng mga nanonood. Hindi ho sila natutuwa sa naririnig nila dito kay Marcos Jr. madali. Kahit na napakayaman mo, kahit na napakaganda ng pangalan mo, kahit napakakilala ka ng buong constituency mo, ay mahirap pa rin ang trabaho. Kahit mahalal ka na, hindi natitigil ang trabaho. At Pag nahalal na daw kayo, hindi na natitigil ang trabaho. Anak na to, mabira talaga. Anong klaseng utak ka meron tumama? Kaya naman tayo pumapasok sa ganitong klaseng serbisyo dahil wala namang magsasabi na ang pamumulitika ay madali. Kahit na napakayaman mo, kahit na napakaganda ng pangalan mo, kahit napakakilala ka ng buong constituency mo, ay mahirap pa rin ang trabaho. Kahit mahalal ka na, hindi natitigil. Yun dapat to kasi pagka nahalal ka na, matigil na trabaho mo. Yun ho ang definition ng public service dito sa mama na to. Dapat kagaya ng ginawa niya, di ba, nakikita niyo naman ho mga kababayan, natigil na ho ang kanya, pagpasok niya ho, pagkapanalo, natigil na ho ang serbisyo. Yung paikot-ikot na karaban, yun lang ho ang trip niyan. Yung papasyal-pasyal, di ba, pagkapanalo niya lipad siya dito, punta siya doon, Japan, Singapore. Yun ho ang trip niya. Nung eleksyon ho, anong ginawa niya? Palipat-lipat ng lugar, yan ho ang trip ng mama na yan. Gusto niya pagkapanalo, tama na, tigil na. Kaso hindi niya ho alam, pagkapanalo mo, tuloy-tuloy na ho ang trabaho. Yan ang problema sa iyo, Marcos Jr.
Yaan ang hindi mo napaghandaan. Hindi mo inaasahan na pagka nanalo pala, talagang tuloy-tuloy ang trabaho. Ang trabaho at lalong-lalo na sa ating mga local government official ay alam naman natin na kapag kayo yung umupo bilang local government official ay talaga naman bubuhos ang mga iba't ibang issue. Hindi ko tinatawag na problema ang iba't ibang mga issue na dumadating sa pang-araw-araw ng buhay natin. At yun naman ay ginagawa natin. At talagang nagtsatsaga tayo, nagsasakripisyo tayo. At kung minsan tinitiis lang natin ang mga masasakit na salita at mga maanghang na mga bitaw ng mga kakalaban natin dahil tayo'y naniniwala sa ating ginagawa. Grabe palong-palutong si Marcos Jr. dito sa speech niya na to. Hindi na magkakasalabat na yung mga puntut-punto niya eh. No? Hindi ko alam kung lasing ka ba, nagsasabi ka man na sama ng loob mo, masakit ang loob mo sa mga sinasabi nila sa'yo. Brad, nandiyan ka para palakasin mo ang loob ng mga kasama mo dyan sa Partido Federal. Hindi yung maglabas ka na sama ng loob. Pagka kayong dalawa na lang nilagdameo, doon ka bumanat ng ganyan. Nakakahiya ho kayo. Naniniwala na ang ginagawa natin, itong sakripisyo man natin, itong kung meron man tayong dinadaanan na kahirapan, ito ay hindi para sa ating sariling kapakanan, kung hindi para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Yung ginagawa daw ng sakripisyo para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Yung sakripisyo na ginagawa ng pamilya mo ngayon diyan sa Malacanang wala ko kaming nakikitang benepisyo sa bayanan. Bagkos yung mga nakapaligid sa inyo, sila lang yumaman. Sila lang ang guminhawa, lalong yumaman ngayong mga panahon na to. Ayun na nga mga kababayan, commentary ako kayo dito sa mga speech na to nitong si Marcos Jr. no, pambihira. Ibang klase ho talaga tong mama na to. Ay bukas nga ho pala no, ayan sila Sir Ibi pupunta ho ata ng Manila itong si Sir Ibi. Dadalo ho siya diyan sa pagdinig ng TRICOM, nitong si Dan Fernandez. Bukas abangan natin kung ano yung mga kaganapan diyan sa House of Representatives. Tuloy na natin itong tanong ng bayan kay Senator Bato de la Rosa ho tayo. Okay? Kaya naman po, Naku. Dito ho tayo. Bato de la Rosa. Senator Bato, may mga source na nagsabing nag-request ang International Criminal Court o ICC na makausap ang 5 opisyal ng Pilipinas, kabilang kayo, na tumayong Chief of Police nung ipatupad ang drug war. Ang rekomendasyon naman ng Quadcom ng Kamara, kasuhan kayo at 7 iba pa ng crimes against humanity, kaugnay pa rin ng gera kontra droga. Ang tanong ko po, ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom at sa rekomendasyon na kasuhan po kayo? Halata, Vicky, na ang Quadcom ay binuo ng Speaker of the House para gamitin na panggiba, pangdimulis ng mga Duterte at mga kaalyado. At kaya ngayon, yung 4 na komite na yan, pinagrupo-grupo na, inisa nila, walang ibang direksyon yan kundi tirahin ang mga Duterte at kaalyado. So, ito'y pamumulitika, halatang pamumulitika. Matagal lang bumaba si Pangulong Duterte, 3 years ago hanggang ngayon, wala pang kaso na na-file ang DOJ laban sa amin. So, halata po na demolition job ito. This is not investigation in aid of legislation. In fact, this is an investigation in aid of persecution. Investigation in aid of demolition. Sinabi po na sakaling ipa-aresto kayo ng ICC ay dudulog po kayo sa Korte Suprema. Correct. Susunod pa po kayo kahit na pabor o kontra ang maging desisyon? Kung magiging pabor o kontra whatever, basta ang nagbigay ng desisyon ay ating korte, hindi korte ng banyaga. Kung desisyonan ng korte ang aming kaso laban sa akin, susunod po ako. Pero Senator Bato, yung pong ICC, marami na hong naimbestigahan yan through
throughout history na mga kaso ng war crimes, genocide. Kayo ho, namuno po kayo ng PNP natin. Kayo po ang, at one point, the primary or the top enforcer of the law sa ating bansa. Hindi ho ba ang pagpresenta ninyo ng inyong posisyon sa ICC, naaayon lang dapat dun sa inyong dating tungkulin na to enforce the law? Parang may kontra ho doon No. Bakit? Because ICC has no jurisdiction over the Philippines. Very clear. Article 127 ng Rome Statute. Sinasabi doon, hindi maabsuelto ang Pilipinas